Para naman sa ibang balita, tinalakay sa Senado ang pamamaraan kung paano ginamit ang mga pondo at donasyon na nalikom para sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Para sa detalye, balitaan mo kami. Para sa puspusang pagsulong ng transparency sa ating pamahalaan, inatasan ang Committee on Finance sa pangunguna ni Technical Head Attorney Yolanda Doblon na gumawa ng bill at committee report kaugnay ng mga donasyong naipaabot sa ating bansa noong kasagsagan ng bagyong Yolanda, gayon din ang pagtatalaga ng ahensya na siyang magmomonitor ng halaga ng local at foreign aid na natanggap at matatanggap pa ng Pilipinas bilang paghahanda na rin sa mga susunod na sakuna. We have called the different agencies so that we can help us craft a bill on how we can monitor not only for the Typhoon Yolanda but for all donations and grants that may be given to the Philippine government. Sa ginanap na Senate inquiry sa pagitan ng DSWD, Department of Budget and Management, Department of Foreign Affairs, Department of Finance, Commission on Filipinos Overseas at Commission on Audit, binigyang diin na 2 linggo matapos ang pagtama ng malakas na bagyo sa bansa, gumawa ang pamahalaan ng online information portal, ang Faith website, kung saan makikita ang total amount ng foreign pledge na nagkakahalaga ng 34 billion pesos. 11 billion pesos dito ay cash at 22 billion pesos ay non-cash. Ayon kay DBM Undersecretary Richard Moya, ang 4 na pangunahing government agencies na nakatanggap ng mga donasyon ay DSWD para sa relief goods, Office of Civil Defense para sa death at injury assistance, DOH para sa mga gamot at Commission on Filipinos Overseas. Ipinaliwanag ni DFA Director Val Roque na tuwing nakakatanggap ang kanilang opisina ng tulong mula sa ibang bansa, medical assistance halimbawa, ang unang proseso nilang gagawin ay ipaalam ito sa ahensyang tatanggap ng tulong tulad ng DOH. Kapag naaprubahan, magtatalaga ang DFA ng point person para makipag-ugnayan sa bansa at ahensyang kasapi. Kung sakaling cash naman ang donasyon, sasailalim ito sa parehong proseso at pagkatapos ay ilalagay sa Faith website ang ulat kaugnay ng halagang. Ayon kay Technical Head Attorney Doblon, ang sunod na hakbang na gagawin ng kanyang grupo ay pagsumite ng draft committee report sa lalong madaling panahon para agaran itong mapag-aralan at maitaas sa Senado. We will be preparing now our draft committee report, but we will still wait for the circulars and other issuances that was mentioned so that we can find our proposed committee report. We intend to finish it within May? Within May. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Sweden Velado.